Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Simulan na natin linggo na tama sa labungin natin ng bukas na masaya at punong-puno ng pag-asa. Tanggalin ng negatibo, hanapin natin positibo. Huwag iwasan ang problema, harapin natin ang problema. Paggaanin ng kalooban at huwag, kung mabigat man, huwag mag-alala. Lakasan natin ang TV headset volume at sabay-sabay na sumigaw ang buong sambayanan ng Ching Positive. Ako pa rin ang inyong pambansang wealth coach, Chinkitan, sa oras nyo makakasama hanggang alas 10 na umaga. Napapanood nyo kami right now sa 1PH Signal TV Channel 1. Meron din tayong live streaming po sa Facebook page at 1PH at syempre sa aking Facebook page. Good morning, good morning, good morning at maraming salamat po. Syempre babatiin natin si Tony Y. Reyes, si Alice Reyes, Mami Shirley, Daddy Bert, Mami Ching, Julius and Tintin Babaw, si Senator Raffy Tulfo at si Nanay Christy Fermin. Yes. Ang tanong ko po sa inyo right now is paano ka kung nagpapadala ka every month pero sinasabi sa iyo sa mga mahal mo sa buhay na kulang pa rin ang padala mo. Ay, naku, may umungol. Di ba? Napakasakit. Napakasakit. At na-experience mo na ba to? Na sinabi mo, ginagawa mo na lahat para sa kanila. Pero yun, minsan, minamaliit ka pa rin. Pag-uusapan po natin, bakit kaya, kailan kaya yung support nagiging pabigat? Support becomes a burden. Pag-usapan natin itong ayaw pag-usapan ng karamihan. Nako, lalo na sa mga breadwinner dyan, mga breadwinner. Taas sa mga kamay, mga breadwinner. Meron din tayong mga bread eater ba dyan? Mga bread eater. Diba? Yung parang minsan ang tanong, hanggang kailan ba ako susuporta? Diba? Kailan ba ako makagraduate? May pamilya na ako. Kulang na rin kami. How much is enough? Ang dami pong mga Pinoy na yun nga, mga panganay, OFW, call center agent, teacher, freelancer. Diba? Ikaw, yes, ikaw. Ikaw na nakikinig at nanonood ngayon na talagang bumubuhay ng buong pamilya at buong barangay. Diba? Napakabigat. Isa lang kumikita, ang daming umaasa. Buwan-buwan, nagpapadala ka na nga. Pero every time na tumatawag, imbis sabihin sa iyo, kamusta ka na? Ang tanong, napadala mo na ba? Ay, nako. Kulang pa rin ang padala mo. At the same time, nakukumpara ka pa. Diba? Yung lalo na, alam mo namang marami kang anak. Diba? Ngayon. At syempre naman, may obligasyon ka at feeling mo na talagang pigang-piga ka na. Diba? Tuyong-tuyo ka na, burned out ka na. Parang ubos na to ng savings. Walang ipon, puno ng utang, tapos may guilt trip pang nararamdaman. Ito po, magre-real talk lang po tayo. Bato-bato po sa langit, ha? Tamaan po, wag magalit. Yes, kailangan natin tumulong. Yes, kailangan natin respetuhin ang mga magulang po natin. Pero, ang pagtulong po sa kapwa, hindi nangangahulugan, nakakalimutan mo na ang sarili mo at masisira ang iyong sariling buhay. Ang tanong ko po sa inyo ay ganito, yung sinusuportahan mo ba talagang kailangan ba talagang suportahan? Sige, liwanagin po natin. Ang support po, ang ibig sabihin po, base po yan, number 1, sa kakayahan mo. Bakit? You can never give what you do not have. Kung mismo ikaw ay kapos, anong gagawin mo? Minsan napipilitan ka pang mangutang para tumulong. Ang sustento po, full-time provider ka ba? O kahit na may trabaho pa sila? Kahit nga may kakayanan pa sila magtrabaho, sinusustentuhan mo pa. Imagine mo, 40 na may anak pang, di ba? Ikaw pa rin ang nagbibigay ng allowance. Ano ba yan? Alam mo, kung kahit tayo po itutulong, siyempre, check po natin yung taong tutulungan po natin. May kakayanan ba yan? Kung sila po ay bedridden na, kung sila ay matanda na, kailangan tulungan, suportahan. Pero kung may kakayanan naman, kapatid, ano ba yan? Di ba? Like for example, kung sumusuporta ka, lalo kung tumutulong ka lang, pwede naman malaman kung tanungin mo rin kung saan pumupunta ang ginagastos nila. May karapatan ka. Di ba? Hindi minsan pag tinatanong mo, bakit kinakapos? Kung pwede bang malaman? Tapos pag sinasabi mo, bakit? Nagdududa ka ba? Di ba? Bakit? Nagbibilang ka na? Wow! Sila pang galit. Ang tanong, ito yung tanong, baliktarin ko. Kung ikaw ba nangailangan, sino tutulong sa'yo? Di ba?
Maniwala ka, ikaw na tumutulong, ini-expect mo yung tinulungan mo, tutulungan ka pagdating ng panahon. Nako, baka ma-disappoint ka lang. Kaya nga para sa mga tao, again, I'm not anti-people na talagang sobrang generous. Una talagang mag-set ka ng boundaries. Sabihin mo na lang ng maayos na hanggang dito lang ang kaya kong itulong. Diba? Kung kailangan mo ng extra, pag-usapan natin pero walang biglaan, hindi yung nagde-demand ka. Diba minsan yung humingi pa sila pang-demanding. Pangalawa, magpakatotoo ka. Pakita mo talaga yung magkano kita mo, magkano payslip mo, magkano talaga budget mo. Be transparent. Alam mo, pretending that everything is okay will not make it will not make it okay. Kaya nga may kasabihan, it's okay for you to say that it is not okay. Magpakatotoo ka. Pangatlo, don't create dependence. Baka may ibang pamamaraan na pwede naman silang tumayo sa sariling nilang paa. May kasabihan nga di ba? You give a man a fish, they eat for a day, but if you teach a man how to fish, they live for a lifetime. Baka pwede silang magnegosyo. Bigyan mo sila ng puhunan, di ba? Alam mo, ito lang po. Pakinggan mo ako. Tumingin ka sa akin. Hindi mo kailangan na talagang ikaw ang talagang toto magbigay. Alam mo kapatid, you don't need to feel that you are lesser of a person just because na hindi mo kayang bigay kung ano hinihingi nila. Matagal ka na rin nagbigay. Kaya mga katsing, magpapadala ka, ika nga kung kaya mo, pero kung hindi mo kaya magbigay, magpakatotoo ka. Huwag na huwag mong hayaan na maubos ka para ika nga masabi na ikaw ay mabuting kapatid, anak at mahal sa buhay. Tatandaan mo, ang utang loob ang pinakamahirap na bayaran dahil wala tong hangganan. Sana naman naliwanagan po kayo sa pagkakataon na ito at wala akong na-offend. Baka may mga magalit po sa inyo. Ako lang po ay nagpapaalala. Oo. Pero kung gusto nyo pang gawin at spoil sila, nasa sa iyo yan. Okay, pinsan, hindi naman madali na tinatahak po natin ang tinatawag nating financial freedom. Pero think positive pa rin tayo. Ang importante, magtulungan po tayo sa ating mga financial goals. Kaya tayo po ay nakipartner sa mga kaiponaryo, di ba? Para sa katanungan, para sa payo ni Coach. Makinig sa payo ni Coach. Sa pagkakataon na ito, makakasama po natin via Zoom isang real estate agent mula sa Barangka City. Let us welcome si Christy Chutay. Hi, Christy! Hello po, good morning. Ay, magandang umaga, Christy. Wow! So, Christy, ikaw ba single or double? Double na po, triple na. Double na. Okay. So, ano yung maitutulong ko sa'yo? Ano yung problema sa finances mo? Go! Yung first question ko po is, kung ba tayo ang goals natin ay makaipon? So, ano po kaya yung may advice nyo na best way na makasave na di nagagastos, hindi nagagastos, kasi po ang tendency po natin, di ba, mag-save po tayo. Tapos, when it comes up, nagkaroon ng emergency, for example, nagkaroon ng illness sa family, or sakit, ayan, nagagastos pa rin natin yung savings. Then end up na ano pa rin, na broke pa rin, and then the cycle goes on. So ano po yung mai-advise nyo sa mga ganun? Sige, Christy, ito. Number 1, gamitin po natin na tinatawag na bawas dagdag method. Ano itong bawas dagdag method? Bawasan natin yung mga unnecessary gastos, di ba? Ang dami natin unnecessary gastos na hindi natin pinapansin. At tulad ng pagkain sa labas. Sige, Christy, ilang kayo sa pamilya? 3 na lang po. O, 3. Pag kumakain kayo sa labas, magkano ng pinakamababa? 600. O, kunyari, 600. 600 a week times 4 weeks to 4. A month times 12 months, 30,000 a year yan, kapatid. Kain lang sa labas yan. So, instead of 4 times a month, di ba? Once a week. Ang gawin mo lang, 2 times na lang ang kain sa labas. So, kalahati ang maiipon mo. Di ba? Nagigets mo? Ang dami natin maliliit na gastusin. O, ito ha. Bato-bato sa langit, tamaan ka sana, o kang iilag. O, di ba? O, ikaw ba ay madaling mabudol at mag-check out sa online? Umamin.
Oh, tingnan mo, mga magkano yan pa kada delivery. Mahina na 200 sa 500 yan. Eh kung magpa-deliver ka lang ng 2 times a week yan, di magkano ulit yan? 1,000, 4,000 isang buwan, 48,000 in a year na hindi mo namamalayan. Di ba, nagigets mo? Una, bawasan natin ang unnecessary gastos, Christy. Pangalawa, dagdagan. Dagdagan natin ang iyong kita. Oo. Kasi kahit na gusto mong magbawas, pero may limit ang bawas. Pero ang dagdag kita, walang limit yan. Pagkatapos yan, pag kumikita ka na, ilagay mo na sa priority mo. Emergency fund. Di ba? Para just in case may emergency fund ka. Travel fund, di ba? Educational fund. So, kailangan mag-set ka na ng priorities. Okay, Christy? Next question, please. So, sa katulad po namin na, yung second question, sa katulad po namin na salesperson, di ba, alam naman po natin, minsan, we earn much, then minsan we earn less. So, ano po yung, paano po kaya yung advice niyo kung paano kami magsasave ng may specific na ano po ba sa mga Yes. allocate ng savings for Sige. certain, Sige, Christy. Alam mo, hindi inabago yan sa akin. Alam mo bakit? Kasi 48 years na ako nagbebenta. 48 years. So in other words, alam mo naman sa sales, pag may benta, maganda kita. Pag wala, wala. 'Di ba? Minsan, meron kang 3 buwan na sweldo, minsan may 6 na buwan wala kang kita. Tama o mali? So, pag kumita ka ng malaki, yun nga importante. Una, alamin mo magkano ang monthly expenses mo. Kung ang monthly expenses mo nasa 30,000, pag kumita ka ng cheque ng 120,000, hindi mo ubusin sa isang buwan. So, ang ibig sabihin niyan, i-divide mo na yung 120,000 by 30,000, may 4 months ka na. Kailangan ganun po yan. Kasi may tendency tayo pag kumita tayo, di ba? Sige, tinabi ko na yung 30,000, may 90,000. Ayan na, bumili ka na ng appliance, nag-travel ka na, nag-upgrade ka na ng lifestyle. Di ba? Yun na yun, dapat mo i-secure mo na yung emergency fund mo ng at least 3 hanggang 6 na buwan just in case na may mangyari, humina ang kita, yung next cycle pa ng ng komisyon mo ay 3 buwan pa. So mabubuhay ka ng 3 buwan hanggang 6 na buwan na hindi ka mai-stress. Clear ba? Okay, last question, Christy, go. po. Ngayon naman po, as a parent naman po. So, sa tingin niyo, ano po kaya may advice niyo sa amin? Parents, kung paano namin na-encourage yung mga anak namin na mag-save din para ma-break na yung cycle ng pagiging broke. Tama yun, Christy. Ang pagyaman ng isang tao ay nag-uumpisa hindi sa laman ng kanyang bulsa kung magkano kanyang kinikita, kung paano siya mag-isip. Ang pag-asenso rin ng mga kabataan ay nag-uumpisa kung anong pag-uugali na natutunan nung sila ay bata pa. Kaya nga, alam mo, hamonin mo na lang yung inyong anak sa Ipon Challenge na ito. Alam mo na itong Ipon Challenge na ito? Yes po, meron ako yun. O, meron ka nito? Opo. O, di ba? Itong Ipon Box, start ka sa 20 pesos. Tapos tuturuan mo lang. Ilang taon na ba yung anak mo? Ilang taon na? 10 po, 10. 10. Oo, marunong na yan, di ba? So sabihin mo sa kanya, lahat ng gusto mo sa buhay, pwede mo makamit yan. Pero pag ipunan natin, start ka sa 20, tapos sa 50, tapos sa 100, 200, 500, 1,000. Pag nabuo mo, may 60,000 ka. Start date, end date. At huwag kakalimutan, Christine, na pasulat sa kanya kung saan siya nag-iipon. Meron ba siyang pinag-iipunan? Meron ba siyang pinag-iipunan? Basta lang po o yun pala ang kulang po, sir, no? Yung kailangan, meron siyang goal kung saan siya. Oo. Kailangan may goal talaga. Kasi kung walang goal, di ba sabihin niya, oy, ma, gusto ko ng ganito. Ay, may ipon ako. Ma, gusto kong ganito. Eh, grabe naman. Hindi, kaya kailangan sinulat niya. Kanyari sinabi niya, ay gusto ko talaga na magkaroon ng bagong sapatos. Sample lang. Yung pag-iipon niyan, pang sapatos lang. Hindi niya pwedeng gamitin para sa ibang purpose. Maliwanag? Sige, Christy. Meron ka bang gustong batiin? Oo, meron ka bang gustong batiin? So, binabati ko po yung mga kasama ko, yung kating ko sa Pinoy Home Shop at Dream Hospitality Services, ang Team Prestige sa kayo po aming pinamamahalang President, Denny Villaros Perez. Ayun po. So, ayan, magandang buhay po na Sir Chinkitan, ang ating pambansang wealth coach.
Maraming salamat po sa privilege. Mabuhay ka, Christy. Nako, proud na proud ako sa iyo. Oh, huwag ka lang mawawalan talaga ng pag-asa. Ganun lang talaga sa simula. Pero kailangan matuto ka, ha? Matuto ka. At pangalawa, lahat ng natutunan mo, i-apply mo. Yes, po. Okay? Thank you so much po sa Thank you time. very much. At syempre, hangad ko na magkaroon ka ng financial freedom. We're gonna pause for a short break. Sa ating pagbabalik, makakausap natin ang Iponari of the Week. Magbabalik pa po ang Think Positive. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only. While guests may share insights on financial and business topics, this does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Nagbabalik po tayo sa Chink Positive. Kasama niyo pa rin ang inyong pambansang wealth coach na si Chinkitan. At this point, makakasama natin ang Iponari of the Week. Entrepreneur galing Mandaluyong City. Wholesaler po ng mga beauty products. Let's welcome Arthur Macogay. Hi Arthur, good morning. Good morning po, Coach. Yeah, maraming salamat sa oras ha. So Arthur, let's talk about yung paano ka ba napasok sa beauty products? Nako, Coach, mahabang istorya po. I'm a registered nurse po kasi by profession dito sa Philippines at sa US. Okay. Papaalis na po ako ng bansa noon that time. Kaya lang, may burden po kasi ako sa heart ko na nagjo-duty ako. Minsan yung parents ko may sakit. So parang sabi ko, parang ang sama ko naman. Yung nagpaaral sa akin, hindi ko maalagaan. Lalo pa siguro kung mag-abroad po ako. So nag-pray po ako na meron po sana opportunity na mag-earn dito sa Philippines na kahit hindi na ako umalis. So, then came po na naglalakad ako sa may Quezon Ave. May nagabot po sa akin ng flyer, nakaputi, may liwanag pa po, tas may mga kalapati pa, may music pa. So, that was way back 2009 po. Okay. Kinuha ko lang yung flyer, nilagay ko sa bag ko, tapos kinuha niya yung number ko, kulit siya ng kulit. After 4 days, pinagbigyan ko po na pumunta dun sa opisina po nila. And then, I found out na yung tao na yun ay nursing student po pala. Okay. Kaya siya naka-white. So, nung una, medyo ma-pride pa nga po ako nun. Sabi ko, talaga bang kumikita ka dyan? Magkano bang kinikita mo? 40,000 lang per month kasi nag-aaral pa po ako. So, simula po nun, nalunok ko po yung pride ko. Kasi pang-4 na buwan na sahod ko na yun, nasa nurse. So, sinubukan ko po. So, kami po yung, isa po ako sa mga nag-pioneer ng Kojic soap sa Gluta na nag-introduce po sa market. So, ngayon po, 17 years na ho ako sa skincare distribution. Wow. So, this one po, pinopromote po namin. Kaka-launch lang po namin noong July 26. Sige, tell us more about ng buhay ng isang nurse. Kung ano yung pinagdadaanan at magkano kinikita ng isang nurse. So, nung ako po kasi nag-nurse po ako, private duty nurse po ako. So, dun rin po nabuksan sa akin yung mundo ng mga talagang matataas na tao. Oo. Kasi ang mga kumukuha po ng mga Ay, may kaya sila, di ba? Yes, hindi lang po may kaya, Coach. Talagang well-off po talaga. Kasi nakapag-duty po ako sa Ayala Alabang. Oh. Minsan, pag sa hospital po, presidential suite po ako nakapag-duty. So, sabi ko, parang ito yata yung gusto kong buhay. Hindi yung pag-OFW. So, minsan nag-duty po ako ng 12 hours. So, yung tulog po talaga, yun yung mahirap po eh. Sa duty na 12 hours, babiyahe pa po ng 2 hours kasi traffic. 2 hours papunta, 2 hours pa uwi. Pag malilate ka pa, magta-taxi ka pa. So, yung sweldo po, bawas na kasi pinang-taxi mo na eh. Hindi, pero magkano ang sweldo ng 12 hours? That time po, kumikita po ako ng mga 1,000 to 1,200. A day? A day. Kasi 12, ano po yan eh, 7 to 7 po ang duty. Yeah, pero private duty nurse. Yeah, private duty nurse. That was way back 1990s. 2009 po. 2008 2009 po ako graduate. Oh, so 2009. Oh, but still malaking pera yan kumpara sa mga regular nurse. Yes, sa mga ano po talaga sa mga private company. No, kunyari regular nurse mga magkano naman ang kinikita per month? Nung time na po nung nagjo-duty po ako ganyan po eh. Pag mga private hospital po, magkano 8,000 to 10. Kada kinsenas. Yes. So we're talking about only 20,000. Yes, mga ganyan po. Oo. So ang per day niyan less than 1,000. Yes. So kaya nga kung titignan natin ang private nurse is mas malaki. Mas malaki pero may 30% po yan na kinukuha pa sa agency. Opo. Opo. So, Antindi nyo naman. i-remit pa yun. Antindi nyo naman na wala na 30%.
Opo. Depende po yun sa agency, Minsan bago po, pag binigay po sa amin yung sweldo for that day, kailangan po pumunta sa opisina para i-reimburse po yun. Yung time ko po, hindi pa po kasi uso GCash nun eh. Bunado ka pa sa pamasahe at saka lahat. Yes, opo. Well, anyway, mahirap talaga ang buhay nurse. Kaya nga, alam mo mga kapatid, marami po na yung mga nurses na pumupunta sa ibang bansa. Totoo po yun. Lalo na pag Coach. pinag-usapan natin sa UK. Alam mo bang magkano sweldoan ng nurse sa ibang bansa? May idea po ako before po. So, mga 80 to 120 po. Ay, ngayon, nasa 200,000 na. Lalo na pag na ikaw ay nasa UK. Opo. So talagang marami talagang naaakit na pumunta ron. Abroad, yes. Pero nang dahil nga sa pagpa-private nurse mo, nakita mo yung buhay ng isang Opo. may kaya. Sa totoo lang po, hindi ko po talaga pangarap mag-nurse. Sinunod ko lang po yung mother ko. Kasi sabi niya, yung tita ko nasa UK na nga, yung isa kong tita nasa Las Vegas. So, Nurse syempre, lahat. panganay po ako. Gusto kong maging good example sa mga kapatid ko na sabi nga po, di ba, honor your parents. In-honor ko naman po. Kaya nung na-introduce sa akin yung skincare, sabi ko, baka pwede naman. Ako naman po yung pagbigyan nyo. Kahit 1 year lang. Ano sabi ng magulang mo? Sabi niya, syempre, against po sila. Pero nakita ko kasi yung potential Oo. nung skincare. Lahat po ng tao may balat Oo. Pangalawa, lahat ng tao gusto pong pabagalin yung aging. Tama. At So, halos lahat po ng Pilipino gusto mong pumuti. Oo, yun nga Galing. Alam mo talagang one of the biggest industries kung anong gusto nyong pasukan. Yun nga yung sinasabi ko yung lahat ng K. Kagandahan, kapayatan, kaputian, kaperahan. Yan talaga ang mabenta talaga. So, nung first year mo, nung 2009 ka ba pumasok sa skincare Yes, business? 2009. Hindi ganun kadali Hindi po, mahirap po. Anong challenge mo? Ang challenge po nun is to give information sa mga tao sa market po. Kasi hindi pa po nila alam yung Kojic, hindi pa nila alam yung glutathione. So, that time, akala nila yung gluta, pampaputi lang talaga. So, we give knowledge po and syempre yung demo, lalo pa sa itsura ko, malaki katawan ko po. Tapos, tatanong nila, sigurado ka, beauty products ang binibenta mo. Buti nga, hindi ka nga nagbebenta ng ang tinatawag dito, yung feminine napkin. Oo, may kakilala ko malalaki, nagbebenta ng feminine napkin. O parang, nagamit mo na ba? So, ngayon, ano nga yung mga pagsubok na dinaanan mo? Kumita ka na agad for the first week? For first week ko po, naka 8,000 po ako kasi nilako ko po siya. Wow. Noong 2009 po, hindi pa uso yung online selling. Oo. Kaka-launch pa lang po ng Facebook. Oo. So yung Facebook parang ang ginagawa ng mga tao, parang ginagawa pa lang diary nila Post lang sila ng post. Tapos 2009 uso ho yung salon. So nilako ko po sa mga salon. Grabe, no? Yung mga Nag-door to door ka? Opo. Mahilig na po kasi talaga ako magbenta. Nung estudyante pa lang po ako, nagbebenta na po ako ng school Siyempre, supplies. parang ang hirap, no? Nakakahiya minsan mag-alok, di ba? Lalo na pag tatanggihan ka. Kaso po, mas may gusto po kasi akong patunayan kasi yung father ko po is a military. Oh. So, parang against po talaga siya dun sa ginagawa ko kasi nga, nalaman pa niya na binagsak ko pa yung military nurse na application ko po. So, sabi ko, kailangan ko talagang kumita dito, kailangan ko mag-succeed. So, yun po yung isang pinanghugutan ko rin. Tapos at the same time, nakakita rin po ako ng mga inspirational na tao within the company po na talaga nagagawa niya yun, nag-earn siya. So, kung kaya niyang gawin, anong wala ako na meron siya? Kaya, kinapalan ko na lang rin po yung mukha ko. Wow. Opo. Kasi, tumutulong naman po ako Gusto niyang gumanda, gusto niyang matuyo yung tigyawat niya. Why not? Tulungan ko na lang rin. So, ano yung best-selling product nung nag-promote ka na? Nung nag-start po ako, sabon po Dito po, sabon po yung best-selling po namin. Kasi halos lahat naman po. Anong sabon na ganito? Ito po yung pinaka-best-selling po natin, which is the Glow Up Soap. Kasi 3-in-1 po siya So, nung time po na nag-start po ako, ang uso is Kojic. Ngayon naman po, ang pinapausong active ingredient is niacinamide. O yun nga. Yes. Ano yung niacinamide? Sige, So, educate. niacinamide po is vitamin B po yan. Natural po yan. So, yan po yung pinaka-effective na whitening ngayon and pinaka-safe. And yung next naman na pinapauso ngayon is yung Arbutin nga po.
Arbutin is a plant-based po, parang alatiris po yung itsura niya. King of brightening po ang tawag sa kanya. Ano naman ginagawa nun? So, yung mga dark spots po natin, yung pimple niya, pinapatuyo rin natin. Tapos, tinatanggal niya. Di ba, pag nagka-acne po, yung itim po, nagli-leave po ng marks. So, ito po, nakakatulong po siya doon na mag-lighten. So, saka, ang good thing po sa sabon po is, hindi po kailangan umubos ng isang box para makita yung effect. Isang hilamos lang po. Makikita na po kaagad yung effect. Yes. Hindi kaya mawala mukha ako kung pagka mabura. Yun po yung kagandahan. Tapos, wala pa rin po itong paraben, which is harmful po na chemical na nakaka-disrupt po ng hormones po natin. Kasi once na gumagamit po tayo ng mga skincare, pumapasok rin po yan sa katawan po natin. So, yung bar na yan, yung soap bar na yan, mga magkano yan? This one po is 250. Wala pang shipping yun. So, pero we're offering it up to 50% kapag interested yung tao na mag-wholesaler po. Oh, wow. 50%. Yes, So, that's 125. That's Yes. really good. Okay. So, kumita ka agad ng 8,000 on the first week. On the first week po nun, nung way back 2009, then 6 years po ako dun sa company na yon. And then nag-decide po kami na mag-start ng another venture, skincare din po. More on Korea naman po kasi 2014, 2015, nag-trend naman po yung Korean skincare. Totoo. Opo. So, nung nag-trend po yung Korean skincare, syempre, sabay po kami doon. Ganun naman po sa business eh. Kung ano yung nasa market po. Tapos, 10 years po ako nag-stick po doon sa company na yun. And then, nilaunch po to. Ito naman yung Vida. Korean po siya. Korean made. Pero, Filipino po yung may-ari ng brand and yung patent niya and formulation. So, naka-design po ito para sa climate natin dito sa Philippines. Kasi ang problem naman pag Korean products, design po siya sa malamig. Tama. 10 months po kasing taglamig sa Korea. So dito po, dalawa lang naman po yung season natin, di ba? Doon 4 seasons, dito dalawa, hot and hotter. Or wet or wetter. So yung product na po to, hindi siya malagkit. Although Korean po siya. So itong package na ito para sa face ba to? Yes, para sa face po yan. Hindi po siya cosmetic, more on skincare po siya. So sasabay lang natin siya sa every time na naliligo tayo sa morning, saka sa night. So may facial wash po dyan, meron po dyang toner, serum, saka yung sunblock. May before and after picture ka ba ng mga taong gumamit? Yes, opo. Marami na po tayong mga natulungan. No? Most of them, yung mga gumamit nung nakakabalat na product. Kasi sa Korean skincare principle po, bawal po yung magbabalat na ingredients. Kasi sinisira niya po yung skin barrier po natin. Eh. Okay. So this one po is may healing properties din po yung product natin. Wala po siyang hapde, wala rin pong stinging sensation po, saka wala alcohol po yung mga products po natin. So, may mga clients po kami na may mga melasma po, na naglighten na po yung skin nila, tapos yung eye bag rin na i-improve po. Ikaw, gumagamit ka, I'm sure. Yes po, hanggang anit po ang gamit ko. Coach, pag In fairness, ito, pakita nyo itong picture. Paliwanag nyo na ito. Ayan, si Miss Emilo po yan. Isa po yan sa mga client ko po. Business owner din po siya, Tigalipa. So, mother of 4. So, normal process of aging po, nagsasag po yung skin natin, tapos dry yung skin niya, medyo maitim. Nag-fair po yung skin niya. Tapos yung jawline niya po, tignan niyo po. Nag-tight po. Kasi hydrating po yung product. Okay. Meron pa bang iba? Meron pa po. Ayan, ako po yan. Ayan po yung napakaganda ko pong misis. Ayan, isa sa mga main problem niya po is nagkakaroon siya ng eczema po every time na in contact siya sa mga harmful chemicals like mga dishwashing liquid na matatapang, detergent soap na matatapang. So, nagtutubig yung kamay niya. So, nakatulong po yung sabon. Tea tree oil po kasi yung sabon po natin. Ayan po, nag-improve po. Minsan, hindi na niya masuot yung wedding ring namin kasi namamaga yung daliri niya dito. Wow. Yeah, in fairness, honestly, when I look at your skin, I would say, ano siya? Yan ang tinatawag na glass skin. Oo. Yes. Oo, mapapasana all ka na lang. Pero yun nga, okay, next naman, paano kikita sa yung ganitong klaseng negosyo? Yan ang siguro ang kailangan natin malaman. We're gonna pause for a short break at magbabalik pa ang Chink Positive.
Nagbabalik po ang Chink Positive. Kasama niyo pa rin ang inyong pambansang world coach, Chinkitan. Kasama natin yung Panaro of the Week. Walang iba kundi si Arthur Macogay. Si Arthur po ay isang nurse, registered nurse. And yun nga, pangarap niya talaga na actually ma-please ang kanyang mga magulang. At nang dahil doon, sinabi na, tita ko nurse, yung kapatid ko nurse, kaya kailangan maging nurse ka. So nag-nurse siya. Pero na-realize niya, hindi talaga yan ang buhay niya. Nakiusap siya noong isang 2009 na gusto niya talaga sumubok ng ibang landas. At gusto niya pumasok sa skincare business. At nang dahil doon, siya po ay sumubok at kailangan may mapatunayan siya. Dahil nga gusto ng panggulang, siya ay maging nurse. At nung first week sa pagpropromote niya ng mga skincare, kumita na siya ng 8,000. And then from there, lumaki ang kanyang kita. Okay? So, during that time, paano naman na yung progress ng iyong income? Can you walk us through? Sa progress po, coach, syempre high and low naman po siya. Minsan may benta, minsan meron. Oo. Kasi starting pa lang po, tapos ini-introduce po namin yung product. Pero so far, nakatawid naman po, no? Ang pinakamahirap lang po talaga is yung pag-travel po kasi that time wala po akong sasakyan So daming bit-bit na product. Daming bit-bit po, tapos sabon po mabigat. Oo. Pero sabi ko nga minsan lang naman to, kumbaga sacrifice. Pero iba pa rin po kasi yung nakikita ko yung tao pagka binibigyan ko ng serbisyo. Yung na-feel good po sila sa sarili nila dahil nagiging confident po sila dahil naayos po yung balat nila. Tapos marami na po silang mga na-try na product na kung hindi lang po nakatulong, nakasira pa sa balat po nila. So, yun po yung nangyari po. Hanggang, hindi ko po namamalaya, nakaka-earn na rin po tayo kahit papaano. Kasi, bukod po sa tubo, meron po mga cash bonuses rin po. May mga incentives rin po. So, unti-unti po, nakabili rin po tayo ng sasakyan na trabaho. Nung kumikita ka na, nakakaipon ka na? Opo. Tapos pinapaikot ko po yung puhunan para makabili po ulit ng another products. Kasi ang good thing po sa skincare, araw-araw po siya ginagamit Tapos nauubos. Totoo. So hindi pwedeng hindi ako mawalan ng product kasi pag umorder po yung kliyente tapos wala akong maibigay sa kanya. Baka sa iba po siya umorder. Like for example, itong box na skincare na ito. Yes, ito po. Magkano naman yung itong set? So ang isang set po nito pag kasama na yung shipping nasa 7,500 po siya. Pag hindi po kasama yung shipping fee nasa 6,000 po. So, mauubos naman po siya within 6 months po. 6 months po siya. Kasi hindi po kailangan ng sobrang daming quantity pag in-apply mo siya. Like for example, ito pong toner. So, yung toner po kasi namin, hindi na ho siya ginagamitan ng bulak. Ay, paano gamit? Yes. Kamay lang po. Tapos, sobrang effective niya. So, for example, ako po, kalahati ng mukha ko lang po ilalagyan ko. Unang application pa lang po, dadampin nyo lang pong ganyan, mapapansin nyo po, magta-tight po yung skin ko. In 1 to 2 seconds po, pag natuyo po siya, tatabingin na po yung face ko. Huh? Mas hydrating po nahahydrate po yung balat. So, ayan po. So, pagtuyo niya. So, kung napapansin nyo po dito, mas dewy po yung effect kumpara po dito. Medyo sag. So, nagta-tight po yung skin, lumiliit po yung pores, yung sa eye bag area. So, ganun po siya ina-apply. Matipid, sobrang tipid po niya. Okay. Yan. Tapos, every time na gumagamit po yung tao, na-enjoy niya po yung product. Kaya, lalo nung lagi niyang gagamitin. So, ano yung strategies mo para mapalawak pa yung business? Isa sa mga strategy ko po is, bago ko po bentahan yung tao, inaalam ko po yung needs nila. Meron po ako po, ang tinatawag ko po is yung 4H. Merong heart, hope, hustle, saka honesty po. So, hindi ko lang po basta binibentahan yung tao, tinatanong ko ano ba yung gusto niyang ma-improve sa balat niya, gano'n na niya katagal problema yan, ano yung mga previously na ginagamit niyang product, at saan sa sanay na mga product. Kasi may iba, hindi siya sanay gumamit ng toner. So, hindi ko siya bibentahan ng toner. Kung ano lang yung mga product na sanay niya, let's say, panghilamos lang talaga yung skincare niya. So, yun lang muna yung papatry ko. Ano yung next H? Next H is yung heart, yung pagkatas ng heart po is yung hope. Kasi may iba po, wala nang pag-asa sa balat. Yung parang, okay na ako dito, tanggap ko na, ganito na yung balat ko, ang dami ko nang nagamit. So parang sinasabi ko po sa kanila na may pag-asa pa yan, ito na nga, dumating na Infinite Vida. Kasi isang try mo lang, makikita nyo na. Next. And then syempre, yung honesty po, papademo ko po sa kanya. I-demo ko po sa kanya yung product para makita niya na hindi lang po ako
nagpa-promise, nag-over-promise. Pakita ko talaga na nagta-tight, nagla-light, tapos na-hydrate yung skin. Kasi makikita po talaga yung wrinkles po na nabubura po talaga. And last? Last po is yung hassle. Siyempre, hindi yun natatapos yung pagbenta po. Minomonitor ko po yung improvement ng tao. Nagpapadala po ako ng day-to-day na, ay, kamusta? Nagamit niyo po ba yung product natin? Nag-improve ba? Day 3 na. Pwede patingin po nung balat nyo. So, ganun po yung ginagawa ko. So, okay, because of that, I'm sure dumadami ang clients mo. Yes po, hindi lang po sa Philippines, pati rin po sa abroad. Marami po tayo mga... Ano naman to? Ayan, isa po sa mga client po namin yan, si Sir Andy Uyboko. He's also the owner of Amesco Drug Corporation sa Mindanao. Parang they own 31 branches na butika sa Mindanao po. So, naging partner na rin po namin sila. Anong ginamit yung product? Yung buong set po. Ginamit niya po yan. So, yan. Day 1 niya, tas day 14. So, kung mapapansin niyo po, no, yung pisngi niya lumiit. Oo nga. Tas bumata. Hindi siya parang namamaga. Hindi na namamaga. Unlike dun sa day 1 niya, talagang, andun yung normal aging process. Tapos yung eye bag niya rin, bumabaw. Then yung lines niya po dito sa laugh line, lumiit rin po. Tapos nag-lighten din po siya. Okay, ito syempre ang pagbebenta, ang isang pinaka-challenge talaga yung rejection and objection. Yes. Okay. Kunyari, sasabihin sa'yo, ay, di ko afford yan, taas ano sagot mo? Nag-agree muna po ako. Hindi mo talaga afford yan kapag hindi ka sanay na mag-invest sa balat mo. Kaya nga, skin investment Pero tignan natin. So, titignan ko po yung status niya. Kung nakita ko pong naka-iPhone, syempre, babanggitin ko po yun. Kung yung iPhone nga, nakakabili po tayo niyan, para sa sarili mo naman yan Diba? And at the same time, yung mukha natin yan, yung lagi natin hinaharap sa tao. Even sabihin natin, hindi tayo pwede mag-judge kasi hindi naman tayo judge, Your Honor. Pero ang tao po talaga, Your Honor, titingin talaga yan sa tao, sa mukha kahit anong mangyari. So, may mapapansin. Doon pa lang sa mukha, kumbaga, i-judge na nila tayo kung trustworthy ka ba or hindi. Kung sasabihin naman sa'yo, sige, gusto ko siya. Kausapin ko muna mister ko. Maganda pong idea yan. Coach, maganda ho, sama mo ako, kausapin natin yung mister mo, parehas tayo. Kasi pag ikaw lang mag-i-explain, hindi mo mapapaliwanag. Ako na mag-i-explain, i-demo pa natin sa kanya. Ang galing. So, ano yung pinakamahalagang lesson na natutunan mo sa pagbebenta? Sa akin po, no, yung pinaka-lesson po na nabaon ko po dito is minsan kasi may mga plano po tayo na magaganda yung plano po natin sa buhay, sa pamilya po natin. Pero hindi lahat ng plano nagkakatotoo naniniwala ako mas maganda yung plano ni Lord para sa'yo. So, for me, ang plano ko po mag-aral ng ECE, yung plano ng mother ko, pag nursing ako sa abroad, pero ang plano pala ni Lord sa akin, maging beautician. At mag-distribute ng beauty products. So, mas marami pala akong matatouch na lives doon. Matutulungan na tao, both sa physical, saka sa confidence, saka sa financial din po. Basta beautician na, wag lang mortician. Ayun tips mo sa mga taong gustong pumasok sa ganitong larangan na para magbenta? Sa skincare distribution naman, pag gusto nyo pumasok, subukan nyo lang kasi ito yung for me, yung low risk. Oo. Hindi mo kailangan maglabas ng 100,000. Magkano pala po kung gusto nilang magbenta rin ito? Pagka gusto nilang maging part, wala naman po kaming membership fee. Ang gagawin lang po nila is mag-purchase lang sila ng worth 21,000. And then, naka-promo na rin po yun, naka-discounted, hindi nila babayaran ng 21,000. 19,000 lang po ang cash out po nila. And then, after that, meron na ho silang 50%, up to 50% discount lifetime na po yun. Wow. Wala rin pong quota. So, walang pressure. Pero ang pinaka-importante po sa lahat, bukod sa meron kang product, is yung learning po. Saka, kailangan masipag ka mag-demo nito Opo. Sa demo yung mga tinatawag na beauty party. Yes. Opo. So, para sa mga taong nais siguro mag-avail at gumanda, magkaroon ng glass skin katulad nyo, so paano kayo makukontak? Pwede nyo po akong kontakin sa number ko yan, personal number ko yan, pwede rin sa Facebook. At libre naman po yung introduction nung products and i-demo ko po kayo ng libre. Wala naman pong kailangan i-cash out agad. Then you decide kung
fit sa inyo yung ganitong business or yung kahit yung product kasi lahat naman tayo gumagamit nito. Nagsasabon tayo lahat. Wow. Really amazing. Arthur, I'm really so proud of you. Proud Maraming na, salamat po, Coach. yun nga, na isa ka talagang masigasig na tao. Alam mo, kahit saan ka dalin, magiging matagumpay ka. Salamat po, Coach. At malaking tulong rin po yung show nyo and at the same time yung mga videos po nyo po, yung mga reels sa YouTube po. Lagi rin po akong nanonood niyan, lalo na yung Money Masters po. Oh, yeah. So, Grabe. nai-inspire po ako sa mga guests nyo. Hindi ko rin po lubos akalain, no, kahit biglaan, na makaupo rin po dito, no, na makapag-inspire po sa iba. At may mga learnings rin po ako napupulot, lalo na pagdating sa pagnenegosyo, no. Malaking tulong po yung mga show nyo, yung mga podcast nyo po. Pag nagda-drive po ako, yan rin po yung pinakikinggan ko. Pati sa sales team ko po, ini-encourage ko po sila na manood at makinig po sa inyo. Mabuhay ka, Arthur. Maraming salamat. Okay. Question, bakit ka maraming mga Pinoy walang ipon at lubog pa rin sa utang? Sa video na ito, alamin natin bakit sila stuck sa cycle na ito. Let's watch it. Bakit maraming Pilipino po ay walang ipon at the same time lubog sa utang? Alam nyo ba that 70% of Pinoys walang savings account and 50% ay may utang according to Central Bank of the Philippines Statistics 2023. Kung gusto mo makalabas dito, panoorin mo tong episode na ito. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Alam mo kapatid, kung hirap ka na talaga mag-ipon, kahit ilang beses ka na nag-try, hindi ikaw ang may problema. As a matter of fact, yung sistema, at the same time, yung pananaw natin pagdating sa pera. Because I do believe money goes beyond numbers. Hindi lang to tungkol sa 1 plus 1 equivalent to 2. Hindi lang to kung magkano kinikita mo. It's all about your mindset. It's all about your culture. It's about your parents and financial environment. Do you agree? So, let's talk about first para mas maintindihan po natin kung bakit tayo nagkakaroon ng problema pagdating sa pera. Yung kultura. Sa kulturang Pinoy, syempre, family first. Diba? Parati, pamilya, kahit gipit, ang isa, kailangan magtulungan, maganda po yun. However, minsan, itong kultura na ito ay naaabuso. Naaabuso in the sense na isa lang ang kumikita pero lahat po ng tao umaasa lang sa isang income earner. Katulad na ating mga kababayan OFWs, alam nyo ba $30 billion every year ang napapadala. Pero karamihan sa kanila, walang ipon, walang emergency fund. Kasi lumaki po tayo sa kulturang utang na loob. Kahit kapos, di ba, magpapadala. Kahit wala, mangungutang para may papadala. Relate ba kayo? Kung ikaw isang OFW, tight relate. So, anong resulta? Kahit anong diskarte, kahit anong kita, nasa cycle ng kita, gastos, padala, kita, gastos, padala. Kung ikaw naman isang magulang at breadwinner, think about this naman. Sino una ang inuuna mo sa pamilya pag ikaw ay kumikita? Siyempre, bago po iniisip, ang iniisip mo muna yung anak mo. Iniisip mo muna yung anak mo. At syempre naman, natitiis po natin ang ating sarili pero minsan hindi natin kayang tiisin ang ating mga mahal sa buhay at anak. Do you agree? Kaya laging na lang pag may pera, di ba kahit na minsan naglambing yung anak o sige bibilan agad ng bagong pagkain or let's say bagong damit, bagong gadget. So ano nangyayari? Nagiging impulsive buyer po tayo. Kaya kahit kumikita ka na, feeling mo stuck ka pa rin. Kasi hindi dahil wala ka namang kita, kasi naman yun nga,
yung problema, it's because of our what? Yung pagmamahal natin sa ating pamilya. And number 3, a third reason also kung bakit talaga kinakapos yung environment po natin. Kung lumaki ka sa bahay na panay utang ang usapan, parang natural lang sa isipan mo na, ay, okay lang naman mangutang, di ba? Parang normal lang naman may utang. Kaya kung laging kapusan ang naririnig mo, mahirap paniwalaan na pwede ka talagang umangat sa buhay. At ito po ang nakakapagod. Kahit gusto mong magbago, parang lagi mo lang may hinihila ka pabalik sa cycle na yan. Kung relate ka, type relate. So the question is, okay, because of kultura, because of mahal natin sa mga anak natin, at the same time, yung gusto natin mag-provide for the best, at the same time, environment, may solution ba? Well, the good news is this. Ito yung good news. To every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Gusto mo ba magkaroon ng financial peace or peace of mind? Pag ang sagot mo ay yes, let me help you and coach you. If you want me to coach you, tuturuan kita number 1, na tukuyin ang mga maling money habits mo na gumagana sa'yo. Number 2, palitan natin ng disiplina at values para mabigyan ka ng long-term result. At gumawa tayo ng clear money plan na susundan mo para ikaw ay maging financially free at the same time magkaroon ka ng peace of mind. Gusto mo ba yun? Pero syempre, hindi ko kayang ilagay lahat sa video na ito. That's the reason why I want to invite you to a coaching session. And this coaching session na ito is absolutely for free. Yes, free to, but you have to qualify. Hindi to para sa lahat. So if you're interested, hindi to para sa lahat. Kaya kung sawa ka na sa stress, sa utang, cycle ng kapos, type coach me right now sa comment section. Ipapadala ko sa yung link sa description session, okay, to know if you are qualified or not. Ito ay para sa mga taong seryoso lang. Okay, so don't wait until the same problem repeat again next month. Always remember, money is never just about a math problem. It's all about changing your mindset, your values, and your perspective. When you change your values, you will change your financial future. See you inside Coach Me. Chinky Tan with over 6 million Facebook. Guys, nako, kung nabitin kayo, huwag kayong mag-alala. Pwede kayo pa rin mag-subscribe sa aking YouTube channel na Chink Positive. Pero syempre naman, minsan naman, ang isa pang challenge talaga, sa taas ng bilihin, paano ba pagkakasyahin ng sahod na 25,000 pesos per month? Oo. Sa video na ito, papakita po natin kung paano tayo magkaroon ng tamang formula sa pagbabudget at para magkasya to. Let's watch this. Hindi mo kaya umupa ng mga kondo ng 10 to 15,000. That's ridiculous. Kakainin na agad almost 50% ng iyong sweldo. So makikita mo talaga ang problema, hindi talaga yung gastos eh. Ang problema natin talaga is sistema at disiplina. Kumikita ka na ba naman 25,000 pesos kada buwan pero lagi pa rin kapos? Tanong mo siguro, Coach, saan napupunta ang pera ko? Don't worry, hindi ka nag-isa at pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Sa araw na ito, we're gonna talk about something very close to your wallet and pocket. Paano ba ang tamang pagbabudget kung kumikita ka na ng 25,000 pesos kada buwan? Especially, this is for corporate employees, OFW, single parents, breadwinners, at lahat ng mga taong gustong humawak ng tama tungkol sa iyong pananalapi. So, let's break it down. Gagamitin po nating formula po ngayon, savings, needs, and want method. Ulitin ko savings, needs, and want method. Let's go! Okay, pag-usapan muna natin syempre yung savings. Ang savings, unahin po muna kung ano ang percentage na gusto mong ilagay. Okay? Depende yan. Kung gusto mo 10%, 20%, 30%, nasa yan. Tapos, may needs, kung ilang percent and wants. Pero for the sake of discussion and computation, hindi ko ini-impose to sinasuggest lang to. Okay? Para meron lang tayong pag-uusapan. Let's say, sa savings po natin 30%. Sa 25,075. Sa wants po natin, yung kagustuhan po natin, syempre para mag-enjoy ka, 20%, 5K. Tapos sa needs naman, 12,500, 50%. So pag-usapan natin kung sa 12,500, anong mga gastos mo? Itong mga pangailangan. Like for example, kung single ka dito, single ka pa rin dito, rent and bed space, 4,500. Electricity, 1,500. Food and groceries, 4,500. When you say food and groceries, mas maganda rin dito kung kakain ka lang sa bahay, Then transportation, 1,500. Load at saka communication, 500. So ang tip ko po sa inyo, you now have a bit more room to buy actually the food that you really like na healthy. Number 2, wants naman po tayo. Sa wants po, di ba? Naglagay po tayo ng 20%. Ito yung pampasarap ng buhay, pero dapat controlled po. O sige, lagyan na natin ng budget ang Netflix, dining out, shopping,
gym, travel and leisure. O, breakdown na natin. Sa Netflix, 300. Dining out, per month, 1K. Shopping, 1K. Gym, 1K. Travel and leisure, 1.7. So, in other words, kung nagbabudget tayo, hindi mo kailangan maging, yung parang sobrang tipid na hindi ka na nag-e-enjoy. Pero hindi mo rin kailangan, di ba? Weekly mag-shopping, di ba? Sa online. Okay? And third, ang pinakamahalaga, yung savings natin, yung pag-iipon. Naglaan tayo ng 30% sa 25,000 at 7,500. Ito naman ang investment mo sa future. O una, gawin natin to kung may 7,500 ka, emergency fund, 2,500, life insurance, mga 1,500, investment, 1,000, di ba? Pwede mo ilagay sa Pag-ibig MP2, then business, side hustle, di ba? May capital ka na 1K, tapos may ka pa, kung gusto mo pang mag-save para sa laptop mo, or if not naman sa travel fund mo, di ba? Another 1,500. So in other words, kung makikita mo talaga, pwede kang mag-ipon, pwede kang mag-enjoy, pwede kang kumaso sa pangailangan mo. Pero ito lang, pagka 25,000 ang kita po natin, these are the things that you still cannot afford, okay? Mga luho pa rin. Like for example, ito hindi mo kaya umupa ng mga kondo ng 10 to 15,000. That's ridiculous. Kakainin na agad almost 50% ng iyong sweldo. Or number 2, hindi ka pwede talaga yung mga trip mo lang, magmi-milk tea ka, kape. Or let's say, gusto mo ng high-end na phone. Oo. Or let's say, gusto mo mag-monthly travel. Oo, staycation. Or if not naman, yung mga, again, yung mga luxury skincare or mga branded na hindi pa panahon. Oo. Kayanin mo yan in the future but not at 25,000. So, makikita nyo po, ang 25,000 po in reality, hindi siya maliit kung alam mo kung paano i-manage to. Chinky, nagkukulang nga 25 ko. Grabe nga, nung 15,000 nga kita mo. Kulang. Pero ngayon, 25, kulang pa rin. So, makikita mo talaga ang problema, hindi talaga yung gastos. Ang problema natin talaga is sistema at disiplina. Agree? Kaya kapag natuto ka mag-manage sa 25, maniwala ka, madali na i-manage yung income ng 50K, 100K o kahit million pa. Kaya kung gusto mo matuto mag-budget, okay? Gusto mo bang matuto mag-budget? I-comment mo sa baba. Oo. I-comment mo sa baba sa comment section. Budget. Okay? Budget sa comment section para bibigyan kita ng tool. Okay? May mga tool kang pwedeng basahin at sundin para matuto ka mag-budget. Type the word budget. So mga kapatid, thank you very much. I hope that you are enlightened na pwedeng pagkasya ng 25,000 lalo kung ikaw ay single pa. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan over 60. Guys, kung nabitin po kayo, visit my YouTube channel na lang po at may bago tayong release. Again, yung bagong release naman natin ay tungkol naman kay Steve C. Okay, Steve C po, isang negosyante. Siya po yung tinatawag na Alibaba of the Philippines. Magaling siya sa e-commerce. Kung gusto niyo matuto on online selling, panoorin niyo na lang po ang YouTube channel. Hanapin niyo lang po Chinky Tan YouTube channel. Bago tayo magpaalam, iiwanan ko po kayo ng chink quote for today. Hindi sukatan ng tunay na yaman ang laki ng bahay, kundi ang puso nating marunong magbigay at magsakripisyo. Tunay po yan. Ahin mo yung laki ng bahay mo kung ikaw lang nakatira. Minsan nga may kasabihan nga na minsan napakahirap kahit napakalaki ng bahay mo kung kwago naman na nakatira, 'di ba? Walang silbi. And it's very important for us na kailangan po natin maunawaan, 'di ba? Ang puso para natin dapat po ay busilak, ang puso po natin ay dapat tapat. 'Di ba? Ang hirap kahit ang laki ng bahay mo, dami mong pera kung wala ka namang kapayapaan sa iyong puso, walang halaga. Hindi tayo magpapaalam na hindi tayo mananalangin. Let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na yung pinagkaloob sa araw na ito. Pinalangin po namin ang aming bansa, na ang bansa po namin ay may pinagdadaanan pong matinding pagsubok. Pero ang sinabi niyo po, God tests before He blesses. Alam ko po namin na sinusubukan niyo lang lahat ng mga tao na lumabas ang katotohanan. At ang katotohanan po ang magpapalaya po sa amin. Lord, pinapanalangin po namin na talagang may managot sa mga dapat na mga ginawang mga kasalanan, hindi lang ito bastang mawawala na parang bula. At alam po namin na isa kayong Diyos na buhay, na hindi nyo kami iiwanan pababayaan. Huhusgahan nyo ang dapat husgahan at bibigyan nyo ng katarungan ang dapat mga tao makakamit ng katarungan. Yan po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus sa aming bansang Pilipinas. Amen at amen.
Maraming salamat po sa mga kapatid na nag-post po, nanood, at maraming ding salamat sa Team Positive sa 1PH Signal TOC, at maraming salamat sa lahat ng nakikinig. At syempre, tumutok lang kayo sa One Balita Pilipinas alas 12 na tanghali tuwing Lunes hanggang Biyernes. Kasama ko si Michelle Cosim. Tuwing Sabado naman po, meron tayong bagong programa na tinatawag na Money Masters dito sa 1PH ng 3:30. And every Sunday po, huwag kayong makakalimot na sabahan po ako alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Parati kong tinatandaan, parati kong sinasabi sa programang ito, for over 15 years, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Think positive. Bye!